Magandang araw o gabi sa inyong lahat mga master. May gagawin tayo ngayon na organ. Ito ang Yamaha PSR 510, ang issue nito ay wala daw itong power. Ibig sabihin ay hindi nagpa-function lahat ng kanyang keyboard. Kwento ng may-ari, ginamit daw ito ng more than 8 hours at bigla daw itong nag-off. Pina-check niya na din daw ang kanyang power supply ay okay naman. Ano-ano nga ba ang posibleng trouble parts nito mga master? Maaayos pa ba ito? Bago tayo magsimula ay baka pwedeng pa-like at subscribe sa channel na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga small content creators. Salamat mga master. Kung makikita sa kanyang input voltage ay 10 to 12 volts. Ibig sabihin ay hindi dapat ito bababa sa 10 volts at hindi rin tataas pa sa 12 volts. Ito ang kanyang power supply. Gumamit ito ng 12 volts to ampere at ang input voltage ay 100 to 240 volts 50 to 60 Hz. Subukan nating paganahin para makita natin ang problema mga master. Isaksak na natin sa outlet. Pindutin lamang ang kanyang power button. Kung mapapansin ay wala itong display. At wala ring mga LED indicator sa kanyang mga setting buttons. At ang major problem ay walang response ang kanyang mga keyboard. Ano-ano kaya ang mga posibleng sanhi nito mga master at ano ang bumigay na parte nito? Comment naman kayo sa ibaba kung taga-anong lugar kayo para malaman namin kung saan umaabot ang bidyong ito. Salamat mga master! Unang gagawin natin ay i-check natin ang kanyang power supply kung tugma ang ibibigay nitong voltahe. I-plug in na natin. Mag-range tayo sa tester ng 50 volts DCV. Ilagay lamang ang negative probe sa labas ng metal at positive probe naman sa loob nito. Yun. Kung makikita ay meron itong 12 volts na supply. Ibig sabihin ay okay ang ating power supply. Next na step na gagawin natin ay baliktarin at bubuksan na natin ito. Yun. Kung makikita ay gumagamit ito ng double-sided board at mukhang hindi ito gumamit ng mga chips. Ang hiwalay na section na ito ay ang kanyang audio amplifier. At dito din tayo mag-check ng supply mamaya. Kung makikita ay meron itong dalawang hiwalay na wire papunta sa buong system nito. Ito ang kanyang amplifier IC. Gumamit ito ng LA4705. At gumamit ito ng filter na 4700 UF 25 volts. Mag-range tayo sa DC para ma-check kung may pumapasok na voltahe nito. Unahin natin sa kanyang input. Yun. Meron tayong nare-reading na 12.18 volts mga master. Ibig sabihin ay may pumapasok na supply nito mga master. Dito naman tayo papuntang filter ay may nasusukat tayong 11.38 volts DC. Ibig sabihin ay may nakakapasok na supply nito. Pero bakit wala itong power gayong meron naman itong supply? Kung makikita ay ang wire na ito ay kumukonekta papuntang amplifier. Maaaring isa dito ang nagbibigay ng supply papunta dito sa buong system nito. Kung mapapansin ay merong transistor dito na ang marka ay IC14. At ang number ay 24N05. Ang pagkakaalam natin, ito ay isang regulator IC na ang voltage output ay 5 volts. E-check natin kung merong pumapasok na voltahe nito. Yun. Meron nga mga master. May nasusukat tayong 11.35 volts. Ibig sabihin ay may pumapasok na supply nito mga master. E-check natin sa kanyang output. Yun. Meron siyang 4.97 volts. Ibig sabihin ay okay ang regulator IC na ito. Ano kaya ang posibleng sira nito mga master gayong may pumapasok naman na supply sa kanyang system? Kung makikita ay gumamit siya ng iba't ibang klase ng IC. Huwag mo skip ang video baka may makaligtaan kang importanteng impormasyon tungkol rito mga master. Kung makikita ang mga nakapalibot na screw dito ay tatanggalin. E-check din natin mamaya kung may nasunog o naputol na linya. Maaaring isa sa mga parts sa section na ito ang nasira. Paano natin ito sisimulang e-troubleshoot? Panooring mabuti mga master. Kung mapapansin ay may wire connection dito na pumupunta sa magkabilaang board connection nito. At mukhang nagalaw na din ang SMD IC nito mga master.
Ang unang gagawin natin ay i-check natin ang mga voltahe dito sa mga IC dito. Tips ko lang sa inyong mga master. I-visual check natin kung may nasunog o naputol na linya. Sa paraang ito mabilis lang mapinpoint kung saang parte ang problema nito. Unahin natin itong IC na ito mga master. I-check natin ang voltahe nito kung merong pumapasok. Dito tayo sa pin 7 mag-voltage check. Kung susuriin ay nakakonekta ito sa katabing IC nito. Range tayo sa DC mga master para ma-check kung mayroong supply. As usual mga master, negative probe sa kanyang ground. I-check na natin mga master. Yun. Meron tayong nare-reading na 1.158 volts. Nakapagtatakang mababa ang supply dito mga master. Sa pagkakaalam natin ay meron sana tayong nare-reading na 5 volts. Subukan natin i-check ang main supply sa pinakaunahan. Yun. Mayroon siyang 11.35 volts. Ibig sabihin ay may pumapasok na supply nito mga master. Dito naman sa kanyang output ay 4.97 volts. Nakapagtatakang may supply itong 5 volts gayong hindi ito umaabot sa mga IC nito. Marahil ay isa sa mga IC dito ang salarin kung bakit bumabagsak ang voltahe nito. Ulitin natin i-check mga master. Yun. Mahigit 1 volts lang ito. Tips ko lang sa inyo mga master. Kapag nakaspot na kayo ng ganitong low voltage ay i-concentrate nyo na ang section na ito. Ito ay senyales na malapit na ang kanyang trouble parts. So tanggalin na natin itong outlet nito. Dahil nga maulan ngayon masarap magkape mga master. Sa mga hindi pa nakasubscribe baka pwedeng i-like at subscribe ang channel na ito. Malaking bagay na yon sa aming mga content creator. Maraming salamat mga master. Mag-range tayo sa tester ng resistance. Check natin kung may short circuit ito. Yun. Pumalo ang kanyang resistance. Ibig sabihin mababa ang reading nito. Next ay babalik ta rin natin ang kanyang probe. Yun. Mababa ang resistance nito. Ibig sabihin ay may problema sa section na ito mga master. Mas nang mabuti kung saan kumukonekta ang kanyang linya mga master. Bumaba ito at kumukonekta sa mga IC nito. Marahil ay isa sa mga IC dito ay sira. Pero hindi pa rin tayo makakasiguro kung saang parte ang kanyang defective part. Dahil maraming IC ang kumonekta sa linyang ito. Mag-section ng method tayo mga master. Dito muna ako mag-cut ng linya para malaman natin kung saan banda ang fault parts. Check natin uli sa tester kung may short pa ito. Yun. Wala na mga master. Baliktarin na natin ang test probe. Yun wala na ang kanyang short mga master. Ibig sabihin sa kabilang banda ang problema nito. Ulitin nating i-test. Yun. Wala na talagang short mga master. Ang tanong ay kung saang parte ang defective part nito at ano ang electronic part na ito. Sundan natin ang kanyang linya mga master kung saan ito kumonekta. Ang dalawang IC dito ay kumonekta ang paa nito sa shorted line. I-check natin kung kumonekta din ito papunta sa main supply nito. Resistance check tayo mga master. Yun. Konektado nga ito. Mag-hang tayo ng IC nito baka isa sa mga ito ang may short part. Siguraduhin kumonekta talaga ito mga master para ito'y madaling i-trace. Baliktarin natin para makita ang hitsura at numero nito mga master. Ito ang mga pin na i-hang natin. Ngayong na-disconnect na natin. Check natin ulit kung meron pa siyang short part. Yun. Meron mga master. Ibig sabihin malaking porsyento na ang IC na ito ay hindi defective. So ano-ano nga ba ang mga posibleng sira nito mga master? Ibalik na natin ang koneksyon sa IC nito. Ang next step na gagawin natin ay susundan natin ang linyang ito. Tips ko lang sa inyo mga master. Mag-concentrate lang tayo sa linyang ito. Nangangailangan talaga ito ng pasensya mga master. Kung makikita ay dumaan ang kanyang linya sa likod ng board. Ang dalawang dot na ito ang sundan natin mga master. Yun. Ito na ang karugtong ng kanyang linya at nakakonect ito sa transistor na ito mga master. At kung mapapansin ay connected din sa main input power supply nito. I-pull out natin ito mga master at susubukan natin mamaya kung wala na ang kanyang short parts.
Titigan mabuti ang tester mga master. Yun. Wala na nga mga master. Ito ang kanyang numero. Sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan namin kayong i-like at subscribe para sa libreng impormasyon para lamang sa inyong mga master. Ibalik na natin itong nakat na linya nito. At dahil nga wala tayong available na pamalit nito ay maglalagay tayo ng substitute parts nito. At ito yung regulator na 7805. Sundan mo lang ang bidyong ito para hindi kayo malito mga master. Ang input voltage ay nasa pin 1, ground sa gitna at output sa pin 3. Iwasang magkabaliktad ito mga master. At kapag nangyaring bumaliktad ito ay maaaring masira ang kanyang mga sinusuplayang IC. Doble ingat mga master. At ngayong naikabit na natin ito ay linisin na natin ito mga master. Ano sa tingin nyo mga master? Okay na kaya ito? O meron pang defective part? E-plug in na natin mga master. Yun. Kung mapapansin ay nagkaroon na ng ilaw ang kanyang mga LED light. Nangangahulugang nagkaroon na ng supply ang buong system nito. Para sigurado ay pindutin natin ang kanyang keyboard. Yun. Meron na ngang tono mga master. Ayos. Tanggalin na natin ang power supply nito at ibalik na natin ang mga screw. Huwag masyadong higpitin para hindi mag-crack ang board mga master. Pagkatapos ay ibalik na natin ang kanyang cover. Ito na nga ang final testing natin mga master. Maulang hapon mga master. Please like and subscribe.